Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Lumikha ng ingay sa mundo ng politika ang kontrobersyal na isyu ng impeachment laban sa kay pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte. Ngunit biglang nabaliktad ang sitwasyon at nagresulta ito sa muling pagkakulong ng dating senadora na si Laila de Lima. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang issue ng maghain ng reklamo ang ilang mambabatas laban kay Duterte dahil sa umano'y misconduct at iba pang usapin sa panunungkulan. Gayunpaman, habang iniimbestigahan ang mga detalye ng kaso, biglang umangat muli sa eksena ang pangalan ni De Lima. Lumabas sa pagsusuri ng mga dokumento at testimonya na may kaugnayan si De Lima sa ilang mga usaping legal na konektado sa mga kasong isinampa laban kay Duterte. Dahil dito, muling nabuhay ang mga kaso ni Dilima kaugnay sa mga durugista na naibasura noong nakaraan. Agad na kumilos ang otoridad upang muling iparesto ang dating senadora. Samantala, iginiit ng kapo ni Dilima na hindi patas ang desisyon at bahagi lamang ito ng mas malawak na plano upang ilihis ang atensyon mula sa impeachment case ni Duterte. Ang mga taga-suporta ni Dilima ay nanawagan ng hustisya habang ilang taga-suporta ng pangalawang Pangulo ay pinahayag ang kanilang kasiyahan sa resulta ng mga kaganapan. Sa kabila ng kontrobersya, nagpahayag ang palasyo na hindi ito makikialam sa issue at iiwan sa korte ang desisyon ukol dito. Sa kasalukuyan, inaabangan ng publiko ang susunod na hakbang sa parehong mga kaso na patuloy na nagiging sentro ng atensyon sa politika ng bansa. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Itong si Senator Jinggoy Estrada, sa kabila ng paalala ng kanilang Senate President na wag ho munang magkomento. Nahahawa na ako dito kay Sir Jen at kay Sir Nelson, na wag ho munang magkomento dito sa impeachment na to kay Vice President Sara Duterte. At ito ho ang listahan, ito ho ang listahan ng ilan sa mga, ayan. At ito yung ilan sa mga listahan ng mga senador. Wala pa ho dito itong si Senator Bato, siyempre, given na yan. Senator Bongo, Senator Robin Padilla. Sa tingin ho natin, medyo umaano sila, di ba? Nakikiramdam sila. Pero sureball na yun sa mga post mo lang nitong si Senator Robin. 110% talagang kontra yan. Siya nga ho, yung mga komento ho niya, ang mga inunang binasa natin dito. Sino-sino ho ba yung mga senador na nagpahayag na kontra sila diyan sa diyan sa impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, palakpakan. Senator Nancy Binay, Sen JB Ejercito, former Senate President Migs Zubiri. Siyempre, given na ho yan. Yung PDP laban Senator Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, talagang kontra din ho sila diyan sa impeachment na yan. At sino ba sa mga kandidato ngayon, yung mga naninira kay Attorney Vic, naku, wag ganun. Wala kayong mapapala sa paninira na yan, no? Inendorso na nga nitong si Tatay Digong, tinaas na ang kamay, ginaya mga kasama. Nako, yung pang mga nagpapakilalang Duterte supporter, sila pa ang naninira. Ano ang mangyayari dito? Itong mismo si Tatay Digong na nagsabi na susuportahan niya ang kandidatura nitong si Attorney Vic Rodriguez. Itong si Mayor Baste, talagang napakatindi ang suporta. Tapos yung mga nagpapakilala pa ng mga DDS, paano nyo masasabi na sinusuportahan nyo si Tatay Digong? Kung doon pa lang, doon sa mga kandidato na gusto niyang suportahan, sinisiraan nyo na, di ba? Wala tayong papangalanan kasi, hayaan nyo sila. Pero tayo, nalulungkot lang sa mga ganyang klaseng kaganapan. Ilan pa ho kaya ang mga senador ang magsusunod-sunod sa pagpapakita ng suporta na yan o pagkontra dyan sa impeachment na yan? Ayun na nga mga kababayan.
Isang like at isang subscribe. Pabilisin ho natin yung pag-ikot, no? Para mas maraming makakita sa ating mga reaction video. Ang susunod do sa post na nakita natin, we are not happy. Naku, yari ito si, yari ang, yari ho ang administrasyon dito. Armed Forces of the Philippines AFP Forum. Naku, yari. Di daw ho sila happy. Paano ba yan? Yung slogan nitong si Senate President Dinosaur. Gusto ko, happy ka, di... Paano ba yan? Yung mga nasa armed forces, di ho sila masaya ngayong mga panahon na to. Ano ho bang kailangan gawin para sumaya tong mga nasa armed forces? Ako, hindi ako spokesperson yan. Ordinaryong Pilipino lang naman ho tayo. Siguro, yung sentimiento ng mga ordinaryong Pilipino, kaya halintulad ng mga miyembro ng armed forces na nandyan sa AFP forum na yan. Una, kriminalidad, paglaganap ng illegal na droga, pagpasok ng mga makakaliwang grupo dyan sa House of Representatives para maghain ng impeachment laban dito kay BP Sara. Sino makikinabang sa linuto ng mga makakaliwa? Anak ng toko. Kainin nyo, i-enjoy nyo yan, ha? Ano pa? Pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin, flood control, pagbaha, umutot lang ang palaka. Bumabaha. O, di ba? Kaya sa tingin ho natin, yung mga sentimiento natin na to, ganyan din ang sentimiento ng Armed Forces of the Philippines AFP Forum. Ha? We are not happy too. Kuha nyo ba yun? Marcos administration, we are not happy too. Mamamalengke ka, nakadalawang kilo ka pa lang na baboy, ubus na 1,000. Wala na, hindi ka pa nga makapagsinigang, wala ka pang sibuyas, wala ka pang bawang, wala ka pang condiments, wala ka pang bigas. Doon pa lang ho sa bigas, alangan naman bumili ka lang ng 1 kilo. 'Di ba? Kaya we are not happy. Ha? Siyempre may pamilya yung mga yan. Kahit na tinaasan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sweldo ng armed forces, sa pagsipa ho ng mga pangunahing bilihin ngayong mga panahon na to, ano ba naman yung naitaas ng sweldo nila, di ba? Hayon na nga mga kababayan, ito na nga ho ba sinasabi natin, magme-main event na ho tayo mga kababayan. Pakinggan ho muna natin itong mensahe na to nitong si Vice President Sara Duterte. Oy, manginig ha, manginig, manginig. Manginig yung mga mga walang hiyang politiko ha, yung mga nasa administrasyon. Manginig kayo, game. Forgiving, giving, and loving. Yo. Lagi ko pong sinasabi, no, depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Doon pa lang ho sa tawa na yon ni Vice President Sara Duterte, tapos na ho ang boxing ika nga. Kaya yung mga nakapanakit sa damdamin nitong aming Princess Sara, maghanda-handa kayo. Okay lang naman yan, 3 taon sa inyo yan. Pero sa 2028, sa ayaw sa gusto nyo, uupo yung ali na yan. Whether you like it or like, uupo yung ali na yan. Ha? Hindi wala naman ho tayong ibang option. Sino yung ululuklok na si Tambaluslos? Yung mga sympathizer na makakaliwa? Yung wala nang ginawa kundi mamigay ng ayuda? Anak ng tokwa. Wala aayawan na kung ganoon. Ha? Kayo na lang mag-usap. Anak ng tokwa, sila iuupo natin? Nakita nyo ho kung anong naihatid ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. At kung ibibigay natin dito sa mga aso na to ang Pilipinas, naku, yari ho tayo dyan. Eto na ho mga kababayan, dako naman ho tayo dito. Kay Senator Jinggoy Estrada ho tayo, pakinggan ho natin kung ano yung official statement niya na to. Grabe, kahit na meron tayong hindi mga nagustuhan sa mga sinabi nitong si Senator Jinggoy Estrada sa mga nakalipas, hindi pa rin natin gusto yung mga yun, di ba? Pero dito sa isa na to, siguro dapat natin siya palakpakan, di ba? Habang pinapalakpakan natin, sa mga hindi pa nakasubscribe, check nyo yan. Siyempre, hindi ko naman makikita yan. Kayo nakaharap, di ba? Game, Senator Jinggoy, sok pa. Impeachment is a political process, not a judicial one. Sangayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. Naku po. There are many pressing problems in our country that need to be addressed, not only by the 2 highest officials, but also by us, lawmakers. Buti pa tong si Senator Jinggoy. Marunong makinig.
At kung ano yung sinabi nitong si Marcos Jr., pinarot ho niya. Napakaraming problema ngayon sa ating bansa. Di ba? Napakaraming issue na dapat talakayin, na dapat solusyonan. Ano ba naman yung ginagawa natin na to? Tigilan natin tong impeachment na to dahil walang balik yan sa sambayan ng Pilipino. Palakpakan ho natin, saludo, dalawang kamay kay Senator Jinggoy Estrada. Isang matikas na saludo, higa nga. Tuloy. Impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. Impeachment moves should be firmly rooted in the principles of justice and accountability, not personal or partisan motives. Ano yun? Angus. Kahit ang baluslos. Not partisan motive. Para doon sa mga dilawan, yung mga naapektuhan sa war on drugs. Si Father Flavi ba naapektuhan? Hindi, dati siya. Nagtatanong naman ako dati siya self-confessed na dati siyang addict na nagbagong buhay at nagbalik loob sa di ba? Ngayon hindi na siya ganoon, di ba, Father Flavi? Flavi, ano nga kasi? Apelido nitong si Flavi. Kalimutan ho natin si Father Flavi. Basta dati siyang addict na pare at noong nagdang hearing, nakikipagsigawan sa House of Representatives. Di ba ang galing, no? Dating addict na naging resource person at nakikipagsigawan sa hearing. Palakpakan ho natin yung dating addict. Sige lang, diretso mo lang yung Father Flavi. Baka magaling siya. Dati nga, pero ngayon, nagbago na. Kita nyo naman, laki ng chat, tumaba na. Oo, di ba? Tumaba na, pero wag ho kayong magpaloko. Karamihan ng mga adik ngayon nagpapataba. Bakit? Para hindi halata. Ganun ho, anak na. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mag-ingat ho kayo sa mga matataba. Kaya ayaw ho nila dyan sa hair follicle drug test. Naku, yan ang mga matataba na yan. Sila ho ang malakas bumanat. Itong si Senator Jinggoy, di yan kasali dun sa mga yun. Ang trip ni Senator Jinggoy, adobo at saka tinola. Diba? Yan ang trip niya, tsaka maraming kain. Pero babala ha, doon sa mga matataba dyan ng mga politiko. Hindi kasama si Sen Jinggoy tatanggalin na natin agad. Yung mga malalaki ang tiyan, yung mga yan, ang modus ng mga yan, nagpapataba para makagamit ng malaya. Yun ako talaga, real talk ha. Huwag pa katotoo tayo dito. Huwag tayo Naku naman! Di ba? Kita nyo kahit matataba sila parang mga walking dead. Yung tipong, yung pag nagsasalita sila, ganun sila, di ba? Ganun no talaga sila. Pero si Father Flavi, dating addict. Wag nyo siyang wag nyo tawaging addict ngayon. Dati siyang addict, nagbalik loob kay Trillanes, naging pare na naging resource person at nakikipagduruan sa hearing. Pero pare ho yun. Pare siya. Pero dating addict. Kuha niya na. Palakpakan natin si Father Flavi. Sarado na naman si Father Flavi. Tuloy ko po ang ipagdarasal at hihilingin ko na rin ngayong Kapaskuhan na manaig ang reconciliation sa pagitan ng ating dalawang pinakamataas mga leader ng ating bansa para na rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Yan po ang mensahe. Ayun na nga mga kababayan, biglang nagsalita itong si Vicky, no? Merong multo. Ayun na nga mga kababayan. Yarin lamang nabanggit. Ayoko nang banggitin yung Pasko kasi yung mga kababayan naman natin, napapabilis naman nila yung pag-ikot ng ating gulong dyan sa, di ba? Malapit na ho ang Pasko, di ba? Ano pa ho bang hinihintay nyo, di ba? Paikutin ho natin ng mabilis. C69, 690,000. Pangit pakinggan nun, 690,000 subscriber. Konting push na lang, konting push. Bago matapos ang taon na to, siguro mga nasa 700 na ho tayo. Maraming salamat sa mga kababayan natin na talaga na mga ibang klase kong sumuporta. Palakpakan! Yun, eto ho. Rekta ho tayo dito kay Game!
telebisyon. Pero kapag palatuntunan pong sa ganang mamamayan, lahat yan nakatutok sa ating palatuntunan, Nelson. Ay naman. Lahat ng social media account ng Radyo Agila, Net25, at syempre po, pati TikTok natin. Nelson. May TikTok na rin pala tayo. Ano ba? TikTok account. Talaga ba, ha? Yan. Mula po Eto mga kababayan, umpisahan na ho natin itong napakagandang talakayan itong si Sir Jen at nitong si Sir Nelson. At sa bandang uli, papakinggan ho natin yung mga punto de vista ni Congressman Rodante Marcoleta. Kaugnay dun sa manifestong tila isang lata na walang laman, di ba? Manifesto of support. Sinabi ng presidente, wag niyo ituloy, tinuloy pa rin. Yung mga bangag talaga, anak ng tokwa, oo. Kahit simpleng grade 1, maintindihan niyo marami tayong problema. Sabihan mo yung anak mo na, anak, marami tayong problema, marami tayong bayarin ngayon. Huwag muna nating iuna yan. Parang ganun ho ang ating Pangulo eh. Marami tayong problema ngayon, huwag natin iuna yan. Ito mga spoiled brat na tayo, gusto ko iuna yan, impeach si Sara, impeach. Mga walang ya talaga, oo. Ito, pakinggan ho natin at meron ho akong gustong isingit sa sasabihin nitong si Sir Nelson at nitong si Sir Jen dito sa bahagi ng video natin. hapon hanggang ngayon, marami pa rin na nagtatanong, Jen, ha? Ano bang update dun sa announcement na binasa mo kahapon? Handa na ba kayo? Yun ang tatanong ko yan. Sa bagay, Ready na ba kayo? handa muna. Oo. Handa na ba kayo? Sapagkat kami po'y naghahanda pa. Ayun. Yan. Akala ko pa naman, ratsada na, no? Ratsada Dapat dapat dun lang tayo. Pagka may sinabing handa, naghahanda, yun na muna. Ayun. Huwag natin pangunahan kung kailan, kung saan, kung ano pa, ano yun pa. Tama, Maghintay tama. tayo, hindi ba? Ang iba kasi, na-ready na po yung ganito. Andito na po ako sa ganito. Ano ba? Andito na ako, nasa lupa kayo. Wala kayong Huwag tayong hinihigit dun sa kung ano sinasabi sa atin, hindi ba? Mamaya banggitin natin yan. Kasi ang daming naglabasa na kanya-kanyang mga analysts. Ito, isingit ho muna natin to, ano? Sa mga gaganaping isasagawang pagkilos ng Iglesia ni Cristo, sa mga kababayan ho nating hindi membro, nasasali dito sa gaganaping pagkilos ng mga kababayan nating Iglesia, sana ho respetuhin natin, linawin natin, respetuhin natin. Okay, malinaw, respetuhin natin yung statement na ilinabas ng iglesia na kung saan sinusuportahan nila yung sinabi nitong si President Bongbong Marcos. Malinaw ho yun na itigil muna yung impeachment na yan dahil marami pang problema ang ating bansa. Yun hong statement na yon ni President Bongbong Marcos, yun ho ang tinatayuan ng iglesia. Para doon sa mga grupo na sasali dyan, wag nyo ho sana irespeto. Wag ho sayang magdala ng kung ano-anong mga, hindi ho tayo ang membro ha. At ito, binabahagi ko para doon sa mga hindi rin membro na sasali. Kasi mahirap na baka bigla merong placards dyan, Marcos resign o impeach Sara Duterte, di ba? Huwag hong ganon. Respetuhin ho natin dahil yung galaw na yan sa kanila. Kung sasama lang tayo, dapat sumama tayo doon sa kanilang pinaglalaban. Doon sa kanilang tayo na kung saan yung pronouncement ni President Bongbong Marcos. Malinaw ho ba? Huwag ho nating bastusin. Huwag ho nating babuyin. Kung tayo sasali lang, makipag-coordinate, makiusap ng maayos. Huwag ho tayong papasok na parang alam mo kung sino, okay? Pasok, makiusap at respetuhin kung ano yung diwa ng kanilang pinaglalaban. Kung ano yung mensahe na kanilang gustong maiparating dito sa mga nanunungkulan sa ating bansa. Huwag ho nating hahaluan ng kung ano-ano. Delikado yan, huwag hong ganon. Baka imbis na mapaganda yan, mas mapasama pa. Huwag hong ganon, pangit ho yun. Tuloy na ho natin to. Okay, malinaw ho ba yun? Sa mga dadalo dyan, huwag magdalada ng kung ano-anong placards. Ayusin ho natin yung pagsama, ayusin ho natin. Irespeto ho natin yung mga grupong nasasamahan natin. Huwag ho natin pangunahan, okay? Palakpakan muna natin ang pasalamatan at palakpakan natin ang INC. Dahil pumwesto ho sila doon sa napakahirap na pwestuhan ngayong mga panahon na to.
which is yung gitna. Di ba? Ang hirap pong maghanap ng ano ngayon, yung kung tawagin common ground. Di ba? Pero sila nahahanap nila yung kaya kahapon ginagawa natin na reaction video yung galaw nila na yun. Sobrang bumili po tayo dito sa INC. Sobrang bumili. At yung pagrespeto natin hanggang buwan to the moon, ika nga. Game. Oo nga, no? Kasi kapag pinakinggan nyo lang po at inunawa na nagkaroon ng emergency meeting Nako! Saan yun? sa Malacanang. At doon ay emergency meeting kahapon pumunta ang House leadership na Ganun ba? Oo, at mamaya nga, alam ko, meron silang, binahagi sa atin dito, meron silang manifesto of support. Manifesto of support. Gumawa sila ng manifesto. May manifesto ba? Mayroong Hindi manifesto. ko kasi nakita yun ha? Ay, Kasi ang nakita ko, Jen, na balita, sabi nung House Speaker, hindi ko susundin yung presidente. Nako po! Ay, nakita kong balita eh. Matindi yan, ha? baka magkaibang balita yung napanood natin. Basta House Speaker, sabi niya, Nanindigan yung House Speaker na yung gusto ng Pangulo ay hindi niya susundin. Grabe naman yan. Teka. Matindi yung balita Actually, na may yan, ha? video eh. Ha? Napuna ng Sir video. Nelson, ha? Matindi yan. Hindi niyo ba alam yun? Salita na ang House Speaker at sinabi niya, mali yung presidente sa gusto niya, ayaw ko yan, ito ang gusto ko, ito ang dapat. Na ano ho ba yan? Baka masunog tayo dito, mahirap na. Pero sa bagay, veterano yan si Sir Nelson at itong si Sir Jen, di naman ilalabas yan dyan sa dyan sa saganang mamamaya kung hindi na... Para niyang sinabi, hindi niya susundin. May video po tayo. Naku po, may video po pala. Huli sa CCTV. Huli sa CCTV. Hindi natin wala. Totoo. Nabibigyan hindi ko alam yun, ha? Wala sa yan. script natin yan. wala nga, Wala yan sa may handa nating paksa. Nakita ko lang din kasi na, bakit hindi ito masyado na Okay ha, malinaw ho, hindi kasama sa dapat natatalakayan yan ngayong araw. pag-uusapan? Ito palang... Hoy, punta ho kayo sa Net25, supportahan din ho natin. Huwag lang ho kay PH Update mag-subscribe, pati sa... Baka magalit sa atin yung mga... Sa kanila rin ho, subscribe. Okay, again ha, respeto. Napakahalaga ho ng word na yon ngayong mga panahon na to. Kung yung mga congressman, kung mga grupo na yan, wala silang pagrespeto, yung mga taga-suporta, lalo na yung mga kay Tatay Digong, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, respetuhin ho natin. Yung panawagan nila, wag ho nating haluan ng kung ano-anong kabalbalan, okay? Yung mga problema na kinaharap natin, yun muna ang talakayin. Ito palang reaction ng Speaker of the House na wag sundin ang kagustuhan ng Pangulo. Ang ano ko dyan, Nelson, delayed reaction ako eh. Oo. Ha? Sobrang delay naman. 3 minuto nakalipas. Teka muna, Ini-internalize ko eh. Tingnan ko muna kung ilan yung... Ini-internalize ko. Yun na. Medyo madami-dami na rin naman. Totoo yan? Nanonood. Ha? Ilalabas ko na ba yung video? Ibig sabihin yung pahayag ng Pangulo, Ayaw niya tinutulan, ng House Speaker. pinindigan ng House Speaker, hindi niya susundin. O siguro, hindi niya alam na may nakakuha ng camera. May camera! Hasa niya sinabi, hindi ko susundin yan. Gusto na yan na Pangulo. Delayed talaga ako. Nabibigla ako dyan. Dahil po na napasabog. Sabi ko sa mga vlog sabi ko naman sa inyo, dito kayo tumutok lagi Kung saan kayo nanonood, di ba? Ganon. Oo. Itong si Sergeant, medyo kinakabahan ako dito sa isa na to, Hindi naman yan. Hindi nga, ako nagulat. Sabi ko, yung presidente ayaw mo sundin, House Speaker ka, di ba? Matindi, hindi siya naging House Speaker kung hindi ginusto ng presidente yan. Oo. Walang utang na loob At yan. ito pa sabi niya, Jen. Walang utang na loob. Matindi yun, Sir Jen. Ba't kita susundin Sandali ka na lang dyan. Oh my goodness. Oh, Ba't kita susundin? Sandali ka na lang dyan. Oh no. gosh. Sinabi yun? Nagulat nga ako. Ang sabi ay, ba't kita Ba't susundin? susundin? Sandali ka na lang dyan sa pwesto mo. Nagulat ako. Ako nagulat. Sabi ko doon sa kuha ng video, huwag mong ilalabas yan, Hindi lumabas na sa mainstream media, maging sa Ngayon, Kaya pala
masira-sira ang ano ko dito sa kakahanap dyan sa video na yan, Sir Jen, hindi ko nakita. Na ano pala top secret pala yan So pagka inipit itong si Sir Nelson at itong si Sir Jen, ilalabas nila yan. Ay, di ka na, baka mapasubo tayo dyan. No? So, Ano, napasubo na nga tayo. Kasi akala ko hindi pa tayo nagsisi... Naka-on air na ba tayo? on air na tayo, ilang minuto na kita. Napapakanga ako. Paki-edit ko po yung paki-delete niyo po yung nauna, ha? Nako, Private conversation. ang alam ko lang kasi ay manifest of support. Suporta para... Yung nga din yung nakita ko, kaya ako nagtaka, bakit sabi nung House Speaker, hindi siya susunod sa Presidente? Nako. Ay, bakit gusto mong panoorin yung video? Ako kasi napanood ko na, sabi ko, Baka naman, sir, pwedeng pabulong at bago ang lahat ng yan, kagaya ng ating ipinangako, ano ho muna tayo dito sa PH Update, no? Marami na ho talaga kasi mahirap po, baka natatambakan ho kasi tayo sa mga kababayan nating nagpapakulay. Kailangan na ho nating ratsadahin ng mabilisan. Ito, dumoble na nga itong si Sir Herbiscal. Maraming salamat. Mega love shoutout. Okay? Basta lahat kayo, pinalakpakan ko na. Bibilisan lang ho natin. Madami kasi. Mega love shoutout. Siyempre, itong si Ma'am Connie Rasos, hindi natin pwedeng hindi palakpakan yan. Isa sa pinaka-cute nating tagapanood yan. Itong si shoutout dito kay YMA 8991. Maraming salamat. Mega love shoutout. Thank you ho. Mega love shoutout din ho dito kay Corazon Austero. Maraming salamat. Ingat po kayo dyan sa Hong Kong. Maraming salamat. Mega love shoutout. Mega love shoutout dito kay Sir Randy. Sir Randy, salamat sa $2 ha. Mega love shoutout. Ingat kayo dyan sa Jamaica. Mega love shoutout dito kay Zimrach DCL. Mega love shoutout. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mega love shoutout din ho dito kay Elizabeth Gonzales. Salamat ho sa $5. Taga saan ho kayo sa Pilipinas, Madam Elizabeth, ha? Maraming salamat ho, Ma'am Elizabeth Gonzales. Shoutout dito kay Ma'am Jo Tayong. Maraming salamat, Ma'am Jo, ha? Thank you sa $5. Ingat po kayo dyan sa Jamaica. Maraming salamat ho. Mega love shoutout dito kay Hayley Versosa. Maraming salamat, Hayley. Hayley Versosa, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Chula Lola. Chula Lola, maraming salamat. Mega love shoutout. Thank you sa $5. Mega love shoutout din ho dito kay Erlinda. Itong si Ma'am Erlinda Zulweta, matindi ho yan, no? Salamat sa $10. Matindi ho talaga yung pagka bumabagsak yan dyan sa baba. Madiin ho pagka bumagsak siya, madiin talaga. Ito, mega love shoutout, isa pa sa pinakamaganda, cute na tagapanood natin. Itong si Ma'am Arisa yan. Papasyal lang yan sa Japan. Maraming salamat. INC member ka ba, madam? INC member ka ba? Marami tayong tagapanood na INC. Ito si Mama Dolly Abelia, maraming salamat. Mega love shoutout. Salamat po sa $5. Mega love shoutout. At dito kay Mark Christian Soriano, maraming salamat. Thank you ho. Ingat po kayo dyan sa UK ho ba kayo? Ingat ho kayo kung nasan daw kumano kayo ng daigdig naroon ngayong mga panahon na to. Mega love shoutout dito kay Angela Onating. Maraming salamat. Mega love shoutout. Thank you ho. Diyan sa ano na yan. Ito ho. Pabati naman po, Boss PH. Happy birthday kay Rodel Unating. Thanks. Happy birthday sa Rodel Unating. Mega love shoutout siguro. Maraming salamat Maraming salamat sa suporta. Ayun na nga mga kababayan, matindi ho talaga tong mga gulat si Jen dito pag napanood. Teka lang, tingnan ko muna. Ilang ba nanonood sa ating Baka mapasubo tayo dyan, Nelson, ha? Titingnan ko muna dito sa ating YouTube account. Pati ang Kuya Christian Libunaw, napatext rin sa akin, no, ha? Yan. Ito. Pati ako ho mga kababayan, nung narinig ko yan, hindi ko na tinapos. Sinanap ko na, hindi ko makita. Almost 4,000 na nanonood kayo sa atin sa isang channel natin. Pwede na siguro. Mabuti pa ba natin ng 100,000? Hindi na. Masyadong tatagal. House Speaker siya. Mga kababayan, ito po, panoorin natin ang sinasabi ni Kuya Nelson sa balitang ito. House Speaker. House Speaker, mariing tinanggihan ang gusto ng Pangulo. Naku. Banat. Russia war on Ukraine, and we're seeing that happen. So,
Anak ng tokan. Next time, di na ako maniniwala. Next time, pag nakita kong ganyan, ipo-forward ko na. Ninanamdam ko kasi, wala na. Kay Kong Dante na tayo. Kay Kong Dante na ho tayo, na good time tayo na game. Eto ho, dito, walang good time dito. Kay Kong Dante ho tayo, itong si Sir Nelson tsaka si Sir Jen, na good time tayo, ibang klase. Dito tayo. Ang gusto nilang durugin ay yung opisina ng pangalawang Pangulo. Bakit Nako. nilalayo nila ang usapan? Wala namang problema sa Panguluhan eh. Wala namang problema sa opisina ng Pangulo. Wala namang impeachment sa Pangulo. Tama? Tama po. Ang impeachment, ang binibira, kumbaga sa bagyo dyan, sa kalamidad, lahat ng bagyo ay nakatutok sa opisina ng pangalawang Pangulo. Ano ang sinabi nila tungkol doon? Sapagkat ang pangalawang Pangulo ay isang posisyon na nakasulat din sa saligang batas. Kung ang saligang batas ay ginagalang ninyo, bakit hindi nyo isali ang pangalawang Pangulo? Mukhang wala dito sa manifesto ko. O anong klaseng manifesto yan? Nako, Ha? Sabi nga ng mga Amerikano, balone. baloni. Walang laman, hindi ba? Walang laman. Eh, tingnan mo, baka naman sa iba. Ito, tingnan natin ko, ano ha? Pangalawa daw po, pagtataguyod sa paghahari ng batas at demokratikong pamamahala. Pag-aari ng batas Opo. at demokratikong pamamahala, bakit mo inuusig ang opisina ng pangalawang Pangulo sa magitan ng confidential fund sapagkat tinahanap mo yung mga resibo na nakapangalan sa mga aliases? Sapagkat ayaw mong tanggapin na isang resibo ay nakapangalan kay Mary Grace Piatos. Ano pa yung isa? Kokoy Bilyamin. O yung isa kay Kokoy Villamin. Opo. Mga aliases, mga nom de guerre. Nom de guerre. Si Jose Maria Sison, ano ba yung pangalan, ano ba yung nom de guerre ni Jose Maria Sison dyan? Ami, Enes din ba yan? Wala akong... Amado Guerrero. Okay. Opo. Bakit hindi ngayon manduhan o kaya orderin ng leadership ng House of Representatives ang Philippine Statistics Authority? Kung merong birth certificate si Amado Guerrero, kung meron siyang death certificate, kung nag-asawa si Amado Guerrero, sapagkat si Amado Guerrero ay si Jose Maria Sison. Okay. Ay, yung mga NPA, mga aliases ang ginagamit. Totoo naman po yan. So, Correct. sapagkat confidential fund, gagamitin para sa pagtatanggol sa ating bansa, mga aliases ang ginagamit para sa ganoon maitago, maproteksyonan ang identity ng mga assets ng gobyerno. Bakit pipilitin mong ibulgar yung pangalan ni Mary Grace Piatos? Nako. Ano yung nom de guerre ni Congressman Stephen Paduano? Yung luwalhati ata ang pagkakaintindi. Karabali, luwalhati. Karapali Luwalhati. Yung karapalo yung luwalhati. Bakit hindi natin manduhan ng Philippine Statistics Authority? Itanong po natin kung may birth certificate si Karapali Luwalhati. Kung siya'y nag-asawa. Kung siya'y namatay. Meron kayang may produce na ganitong dokumento ang Philippine Statistics Authority? Baka wala. Wala. Aliases eh. Ano ang alias ni Marcelo Del Pilar? Marcelo H. Del Pilar. Yeah, Nelson. Marcelo H. Del Pilar. Claridel. Bulacan. Di ba? Sabihin mo sa PSA, mag-produce nga po kayo ng birth certificate ni Claridel at kung saan napanganak yan at kung yan ay nag-asawa. Kung yan po ay may utang, kung yan po ay mayroong passport at kung yan po ay may record sa bangko at kung yan po ay lahat. Ano ang nom de guerre ni Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Magdalo. Yan. PSA. Kumuha ka ng birth certificate ni Magdalo. Kung meron siyang passport, Magdalo group, baka may makuha. kung meron siyang ano yung TIN? Tax. Tax identification number. Opo. Baka panahon nila, sedula pa. Baka pinunit na tingnan nila mo nga, tingnan mo nga mo kung meron SSS number si Magdalo. Kung meron siyang GSIS, baka may passport. Tingnan mo itong
Pagkatapos pipilitin, Yoyoy Villamin, Kokoy po, Kokoy Villamin. Yoyoy Villamin po, basketball player po. Alam na po nila na yan ay mga aliases na ginagamit po sa pangalan po ng intelligence at confidential fund sapagkat ito po'y proteksyon para po sa ating bansa at sa lahat ng kanyang mga pinuno, mga opisyales at mga mamamayan na kailangan proteksyonan. Bakit pipilitin po ninyo ngayon na ihayag yung mga assets na tumutulong po sa ating bansa? Yan ba may katwiran yan? Saan papunta yan? O saka ngayon, uusigin ngayon ang opisina ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo, sapagkat meron nga problema doon sa mga voucher. Ang totoo niyan hindi ka na kailangan humingi ng resibo Sa totoo lang. Nako. Anyway, ikaw, ito yung deklarasyon ng supporter pala, ang titulo, para kay Pangulong Bongbong Marcos pala. Hindi pala, kasi sa titulo pala, ay talagang specific po, para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bakit? May problema ba kay Pangulong Bongbong Marcos? Baka may nakikita silang... Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ng Pangulo sa pamagitan ng paghahayag ng isang opinyon. Ano ho yan yung pagpapakita ng suporta na yan, alangan na magpakita kayo ng suporta nang walang problema. Meron ho bang problema sa AFP dahil kamakailan nag-courtesy call din ang mga matataas na opisyal ng AFP dito kay Tambaluslos. Ngayon, nagkaroon naman ho ng manifesto of support itong mga congressman dito kay Marcos Jr. Ang pagkakasunod, natalakay na ho natin sa mga unang video natin, panoorin nyo na lang ho. Yun. Opo. Ngayon, ang gusto kong malaman, kung yung manifesto na yun ay isinangkot yung opinion na yun. Sabagat importante yun Correct. Maliwanag ang pahayag ng Pangulo. Marami tayong problema. Madadivert lang ang atensyon ng House, madadivert ang atensyon ng Senate. Pagigihan na lang natin kung paano natin i-resolve ang maraming problema ang kinaharap ng ating bansa. Bakit wala sa manifesto yun? Sana man lang, the House of Representatives, is serious in adopting the opinion expressed by our President. 100% we are agreeable to the position he has taken by way of an opinion. We are 100% conscious about the problems faced by the country today. And we will do our best to resolve them in accordance with the position taken by the President. Di ba? Wala yun, Dukong. Ngayon, ibinanggit niya yung tungkol, wala namang kwenta yung impeachment na yan. Meron din sanang pahayag tungkol doon sa magitan ng manifesto. Mukhang wala. Sana sasabihin nila ganito. O yung pong pangalawang ipinail, baliwala na po yun. Meron man lang sanang magpapahayag sapagkat po sa batas, isa lang pong impeachment ang ipapail sa loob po ng isang taon. So yung pangalawa po, baliwala na yun. Para ngayon, yung mga tao, nalalaman nila kung ano yung posisyon ng House of Representatives. Yun naman pong una, palagay po namin, ay baliwala na rin po sapagkat sang-ayon po sa aming tuntunin, meron po kaming 10 araw, 10 session days, para i-consider ito. Dahil po siyam na araw na lang po natitira sa amin, may palagay po kami na ito mababaliwala na lang. Dapat sana meron na silang mga naunang pahayag tungkol dyan. Kong, sabi ni Direk, higop lang daw ulit kayo ng kape, ha? Meron tayong mga mahalagang parahala. At binabati ko lamang na... Forward ho tayo ng konti. Siya, habang binubuo ang isang mas matatag, mas nagkakaisa at mas maunlad na republika. Hindi ba kung dahil sa ang sabi ng Pangulo, meron na siyang posisyon kung sa impeachment, at kung sila ay talagang nagkakaisa sa likod ng Pangulo, dapat ganoon din ang kanilang posisyon. Hindi po ba? Sa napakahaba ng manifestong ito, Nelson, Opo. wala akong nakitang diretsahan nilang tinugon yung panawagan ng Pangulo. Bagamat dito nga sa mga ibang mga parte o bahagi nitong manifesto. Katulad nito, Yes. Batid namin ang mga hamon na kinakaharap ng Pangulo.
Yung mga hamon na yan, yung sinabi niyang napakarami ng problema ng ating bansa. Oo, kasama po yan. At ang kanyang administrasyon, sabi niya. Tama lang naman na pagtuunan ng administrasyon ang mga hamon na ito na kinakaharap ng ating bansa. Kaya kami, Eto na. ay nagkakaisa sa pagdedeklara ng aming buong suporta sa Pangulo Buo po. at sa kanyang natatanaw para sa bagong Pilipinas. Ayun nga po. Ano ba yung, ano ang pagkakaisa sa pagdedeklara? Eh sabi ng Pangulo, sa magitan ng kanyang opinyon, idinedeklara niya na marami tayong problema. Yung mga bagay na pinaggagawa ninyo ay hindi makakabuti yan kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. Para saan yan? Para kanino? Para sa wala. Tempest in a teapot. Storm in a teapot. Eh, teka muna, paano, anong klaseng pagsusuporta ito kung hindi mo nilang sasabihin, opo, mahal na Pangulo, amin pong pagsisikapan na mula nung iyon pong ihayag ang inyong opinion sa publiko, naisip-isip na po namin na sa lalong madaling panahon po ay titigil na namin yung Quadcom. Ano? At ganun po ay titigil na rin po namin yung pagdinig po ng Good Government Committee and Public Accountability. Bilang pagsang-ayon at bilang pagtungon sa inyong naihayag na opinyon. Yun ang nakikita ko sana. Kasi gusto nila ipagkakaisa at pagdideklara ng buong suporta sa Pangulo. Walang alinlangan na buong suporta nila sa Pangulo. Buo. So kahit na opinyon lang ang ipinahayag ng Pangulo, walang exception doon. Ito tama po. Nasaan ngayon? Nasaan ngayon ang... bakit nakatuon lamang kayo doon sa opisina ng Pangulo samantalang may namumuong problema sapagkat pinagkaisahan ninyo ang opisina ng Vice President. Ang Vice President po ay katulong po ng President. Ang opisina ng Vice President ay nakasulat sa ating saligang batas. O ano pong gagawin ninyo? O yan, kaming mga miyembro ng Kamara, the representantes, ay taimtim na pinagtitibay na ang aming kolektibong lakas ay nakasalalay sa pagkakaisa. Ayun eh. Puro pagkakaisa ko eh. So hindi kayo makikipagkaisa sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Sa layunin, katapatan at mga prinsipyo ng demokrasya. Ano po yung mga prinsipyo ng demokrasya? Lahat po ay gagawin sa pamamagitan po ng tuntunin. Yung trabaho po ng Commission on Audit, kinuha na po ninyo. At nung nagpapahayag po ako na may mali po sa ating mga ginagawa, ayaw po ninyong makinig man lang. Makinig. Ito po ba yung prinsipyo ng demokrasya? Nasaan po yung katwiran dito? Akala ko po ay makikipagkaisa kayo at tutuntunin natin ang katapatan sa mga prinsipyo ng demokrasya at sa matibay na hangaring maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Paano po natin paglilingkuran ng sambayang Pilipino? Kung halimbawa, yun pong pondo ng gobyerno na inilaan po upang sa ganun man-mitigate po yung pagbaha sa lahat ng panig ng ating kapuluan. Eh hindi po nyo sisya sa atin. Ang pilit po nyo sisya sa atin ay yung mga confidential funds po na di umano'y nagamit sa maling pamamaraan. Ngunit, ang marami pong mga ahensya at opisina na nabigyan din ng ganung pondo at nabigyan din po ng notice ng COA, wala naman po kayong isinama kahit isa. Nasaan po yung tuntunin at pamantayan ng demokrasya na inyong sinasabi? Pagka yan, hindi pa nakuha nitong mga nakarinig na to sa mga punto de vista ni Congressman Rodante Marcoleta.